kalusugan ng aking mga anak. Mula ulo hanggang paa, maaaring magdulot ng sakit ang paninigarilyo, tulad nitong smoker's body. Yaks, ano ba yan? Mukhang kadiri. Kadiri talaga. Mandakin mo, maaari kang maputulan ng paa dahil sa Buerger's disease. Sa panay-panay na paninigarilyo, tumitigas at kumikitid ang mga ugat sa katawan at hindi na makadaloy ng husto ang dugo sa katawan. Kapag may ugat na nabarahan, ang parte ng katawan na hindi dinadaluyan ng dugo tulad ng kamay, binti o paa ay nabubulok, kaya't pinuputol na ito. Ang babae na naninigarilyo o araw-araw na na-expose sa usok ng sigarilyo, lalo na sa panahon ng kanyang pagbubuntis, ay nalalagay sa peligro hindi lamang ang kanyang sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay sa kanyang sinapupunan. Maaaring maging masela ng kanyang pagbubuntis, maaaring malaglag ang kanyang dinadala, o kaya naman ay maging premature, maliit, kulang sa timbang, or worse, may diferensya ang baby na kanyang iluluwal. At ang lalaking hindi na matigil ang bisyo ng paninigarilyo, nako, malamang, sa kinalaunan, hindi natatayo si Junior. Erectile dysfunction ang tawag doon. Ayaw natin yan. Di ba, boys? Ayaw! Ayaw kung ayaw, pero maraming mga kabataan dyan ang namibiloso po at sasabihin, matagal pa naman magdaratingan ng mga sakit. Enjoy mo na ngayon. Naku po, anong enjoy ang pinagsasabi nyo dyan? Enjoy ba yung nasisira ang forma dahil sa baho ng damit? Nawawala ang pagkakissable lips at killer smile dahil baho ng hininga at maitim na labi at gilagid. Dagdagan mo pa iyang pagkasira ng ngipin. At syempre, nawawala ang face value. Mapapabilis ang pagtanda ng itsura dahil pumapangit ang kutis at naglalabasan agad ang mga wrinkles o kulubot. Malamang, magmumukha at mag-aamoy tinapa ka na. Enjoy ka ba nun? Naku, hihirit pa siguro ang mga naninigarilyo sa inyo, no? Baka may magsasabi pa dyan na, Di bali nang magmukhang malansang isda, basta't ang naisin naman ay malayang nagagawa. Think again. Lumiliit na ang mundong ginagalawan ng mga naninigarilyo ngayon. sa ilalim ng Republic Act No. 9211 o ang tinatawag na Tobacco Regulations Law, halos lahat na ng mga pampublikong lugar ay no smoking areas. Kabilang dito ang mga sumusunod. Lugar na pinagdadausan ng mga aktibidades ng mga kabataan tulad ng eskwelahan, hostels at dormitoryo at iba pang recreational facilities. Mga elevator, stairwells at mga lugar na kinukonsiderang fire hazards. Mga pampubliko at pribadong ospital, clinics, health centers, nursing homes, dispensaries at laboratories. Mga public conveyances and facilities, kasama na dito ang airport, ship terminal, train at bus stations, restaurants at conference halls, at mga food preparation areas. At kung mapapansin mo, maraming mga opisina na ang nagpapatupad na ng no smoking. Kaya naman, lumalabas pa ng gusali ang mga empleyado para manigarilyo. Malamang yan, baka hindi na sila tumanggap ng mga aplikante na naninigarilyo, no? Hindi lang mundong ginagalawan ng mga naninigarilyo ang liliit, pati na rin ang oportunidad nilang makahanap ng magandang trabaho. Magdilang anghel ka sana. Pero sa totoo lang, may mga alam na akong opisina na hindi na talaga tumatanggap ng aplikanteng naninigarilyo. Dumami pa nga sana mga ito. Alam mo bang, ayon sa batas, kailangan nang maglagay ng health warning sa harapan ng kaha ng sigarilyo? Ay oo, tama ka. Pero sana, malagyan na rin ang mga litrato ng mga masasamang epekto sa katawan sa kaha ng sigarilyo, tulad ng ipinapatupad na sa ibang bansa. Tama ka. Makatutulong siguro ito ng malaki sa pagpapahinto ng bisyo ng paninigarilyo. Pero sa ngayon, ang nilalaman pa lamang ng batas ay ang pagbabawal ng anumang anunsyo o advertisements ng sigarilyo sa media, maliban na lamang sa mga lugar kung saan pinapahintulutan ang pagbebenta ng sigarilyo. Pero ayon din sa batas, bawal magtinda, pagbentahan at gumamit ng sigarilyo ang mga batang wala pang 18 years old.
Ang mga